Hello mga ka-Chicken Tour, magandang araw ulit sa inyo. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung papaano ko isinet yung aking ginamit na digital timer doon sa incubator. Maraming nag-request kung papaano daw ba ang settings. So, hindi ko to sinama talaga doon sa video kung saan ko ginawa yung incubator dahil ang settings kailangan i-explain talaga natin to ng step by step. Okay, mga ka-Chicken Tour, ngayon ay iset na natin itong ating digital timer. So, itong timer na to, maganda ito dun sa mga ayaw ng mga maraming connections dahil ito ay basta na lang natin isasaksak, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, ito ang kagandahan naman itong gantong klase ng digital timer. Ito, pwede natin gamitin ito hindi lang sa incubator, pwede ito sa mga appliances. Halimbawa, kunwari sa ilaw, halimbawa walang tao sa bahay, pwede nating iset na halimbawa yung ilaw mabubuhay ng alas 7 ng gabi. Then, mamamatay siya ng alas 6 ng umaga or alas 5 ng madaling araw. So, pwede rin natin siyang gamitin sa mga, halimbawa, sa washing machines, no? So, marami siyang gamit. At itong digital timer na to, meron siyang 10 programmable cycles. Halimbawa, gusto niyo siya ng alas 7 ng umaga, iseset natin siya. Mabubuhay siya ng alas 7 at mamamatay after 1 minute. So, isang program yon. Tapos, halimbawa, alas 2 ng hapon, mabubuhay uli siya at after 1 minute ng alas 2, so, alas 2:01 or 2 hours and 1 minute, mamamatay siya. So, pangalawang program. So, hanggang 10 programs ang pwede nating gawin dito sa timer natin na ito. Okay. So, iset na natin. Okay, pero bago natin iset, so ito pakita ko muna sa inyo. Ayan. So, ito yung digital timer natin. Ayan. Meron siyang Monday to Sunday. Then, automatic. Meron siyang reset day, program, zone hour, and on and off minutes. Then, ito yung brand niya. Ang brand niya ay Evology. Ito naman yung model niya. Ayan. EMT 700-IT. So, yan ang model. Tapos, meron siyang lagayan ng battery sa loob. Okay. At ito yung saksakan niya. So, ito pwedeng gamitin sa ibang bansa. Pero kung sa Pilipinas natin gagamitin to sa atin sa Pilipinas, bibili lang tayo ng adapter, yung parang saksakan. Tapos, yung na may dalawang paa at para isasaksak natin sa ating wall outlet. So, ayun. So, ngayon, lagyan natin siya ng battery. So, ang battery niya ay 1.5 volts lang. Ito, maliit lang na battery na 1.5 volts. Yan. So, ang paglagay niyan, ito yung nasa loob, ito yung nasa ibabaw. So, nakaganyan lang siya. Okay? Ilagay na natin. Okay. Okay, so ilagay na natin. Okay, so nag-power on na siya. So, taklaban na lang natin. Okay. So, itong mga gantong timer, mas maganda for safety purpose, mas maganda magseset tayo kapag nasa battery operated siya. Huwag natin isasaksak sa wall outlet saka tayo magsesetting. So, yun ang purpose kaya mas maganda may battery siya. Then, so, ngayon, iset na natin. So, ang unang gagawin natin, iset muna natin yung araw. So, depende sa kung anong araw. Halimbawa, ngayon ay Saturday dito ng tanghali. Iset natin siya sa Saturday. So, i-press lang natin to para sa day. Press lang natin tong day button.
ng 3 seconds. Tapos, pag nag-blink na yon, isabihin, pwede na nating ilipat yung day. Mapapansin nyo yung arrow doon sa taas, yung triangle arrow na yon, lilipat siya. Ayun, nasa Tuesday, lilipat-lipat lang siya. At itatapat lang natin kung anong araw. So, ayan, nasa Saturday na siya. Then, pwede nating i-press itong program button para ma-save. Or pwede nating hayaan na lang siya. Then, after 15 seconds, automatic, masasave na siya. Okay. Ngayon na, na-set na natin yung araw, iset naman natin yung time. Okay. Kapag sinet natin yung time, punta lang tayo dito sa... Okay, so press lang natin tong day button ulit. Yan. 3 seconds. So, yun, nag-blink na uli siya. Saka natin ipe-press itong hour. No, para ma-set natin. So, ngayon dito, halimbawa, alas 9 ng umaga. No? Alas 9 ng umaga. So, ayan. So, alas 9 ng umaga. Let's say, sabihin na natin na ang minutes ay lagyan na lang natin ng i-press natin itong minutes. So, pupunta na siya sa minutes. Tapos, i-press lang natin. Halimbawa, 9:10. Okay, so alas 9 Gs. So, okay na siya. So, ngayon na iset na natin yung day at saka yung time. Iset naman natin yung program niya. So, mapapansin nyo dito merong time zone yan. Ito naman ay ginagamit kapag sa abroad, no? Ito yung kanyang summertime settings, no? So, pero kung sa Pilipinas, hindi naman tayo nagbabago ng oras doon. Okay, so pero pakita ko na rin lang sa inyo para dun sa mga nasa abroad. Ito kapag pinares mo ng 3 seconds, yung alas 9, magpa plus 1 siya, magiging 10. Okay, halimbawa, i-press natin to. Yan, naging 10. Tapos kung i-press ulit natin siya ng another 3 seconds, magma-minus 2 naman siya. Dahil nga, halimbawa, nagbago yung oras. So, ganun. So, ibalik na lang natin sa sa alas 9. So, ngayon, ipoprogram natin siya. Sa program natin, dito, pwedeng mag-program kayo kahit isang program lang. Pwede rin na 3 na kagaya ng gagawin natin ngayon dahil ang ginawa ko sa incubator ay 3 beses lang na mabubuhay at mamamatay yung egg turner natin, yung motor. Pero kung gusto nyo naman na 10 beses na mabubuhay at mamamatay yung egg turner nyo, so 10 programs, hanggang 10 programs, dahil hanggang 10 programs, pwede itong timer natin. So, para sa program, iset na natin. Ang iset natin ng oras, kagaya ng ginawa ko dun sa incubator na ito rin yung ginamit kong timer, ay isinet ko siya ng alas 7. Mabubuhay siya. Then, after 1 minute, mamamatay. So, 1 program yon. Then, pagdating ng alas 2 ng hapon, mabubuhay ulit yung egg turner. And then, after 1 minute, or mamamatay ulit. And then, after, ang third program ko na ginawa rito, ay alas 9 ng gabi, mabubuhay ulit yung egg turner. At mamamatay ulit siya after 1 minute. So, 3 program ang gagawin natin. So, example. So, para sa program, i-press lang natin itong program. Press yung program. So, pag pines ng isang beses lang, so lalabas yung program number 1. Ayan. Okay, okay na ba itong focus ko? Ayan. Program number 1. Okay. Okay, so yung program number 1, ayan na siya. Okay, halimbawa nagbalik siya dyan dahil hindi nyo agad na i-settings, pindutin nyo lang itong program ulit ng once para bumalik ulit kayo. No? Dahil after 15 seconds na hindi nyo na ito, wala kang napipindot, babalik siya dun sa clock state niya, sa oras. So, pindutin nyo lang ulit itong program button ng once. Ayan, program. So, ito yung program 1.
Mapapansin nyo, yung ilaw, naka-on siya, ibig sabihin, doon mabubuhay. Kapag pinindot uli natin yan, yun naman, yung ilaw, mapapansin nyo, nandun na siya sa baba at naka-X, ibig sabihin, doon na mamamatay. Okay? So, gawin na natin yung program number 1 natin, alas 7 ng umaga. Okay, yan. So, alas 7 ng umaga, napindot na natin itong program, tapos pindutin na natin yung oras para dalhin natin siya sa oras. Okay? So, alas 7 ng umaga. Okay. So, alas 7 ng umaga, mabubuhay siya. Then, pindutin na natin yung program. Ayan. Mapapansin nyo yung ilaw. So, mamamatay naman siya. Ilalagay natin ng after 1 minute. So, kung nabuhay siya ng alas 7, so plus lang natin tong hour. So, kung nabuhay siya ng alas 7, after 1 minute, mamamatay siya. So, pindutin naman natin tong minutes. Ito, yung minutes. So, yun, after 1 minute, dahil wala siyang seconds or 30 seconds. So, i-press na natin to, yung program, para ma-save siya. So, pupunta ngayon tayo sa ating program number 2. So, yung program number 2, kung kailan uli siya mabubuhay yung ating egg turner, yung motor. So, punta tayo sa R. So, isinet natin siya ng alas 2. Let's say alas 2. So, ang alas 2 plus 12 hours, so 14 yon. Okay? So, ito alas 12 ng tanghali, ito alauna. So, ito alas 2 ng hapon. So, alas 2 ng hapon, mabubuhay ulit yung ilaw. Then, pindutin natin kung kailan siya mamamatay, itong program button. So, kailangan mamamatay siya ng alas 2 ng... So, ilagay uli natin sa alas 2, sa 14. So, mamamatay siya after 1 minute. So, lagyan lang natin siya dito ng 1 minute. Press natin itong minute button. So, yun. After 1 minute, mamamatay siya. Ayun, nandun na yung ilaw. So, program number 2. Then, okay lang natin. Then, punta na tayo sa program number 3. Yung program number 3 natin, alas 9 ng gabi, mabubuhay uli yung egg turner para haluin yung itlog. So, yun, ano, makikita nyo kapag mabubuhay yung ilaw, nasa itaas. Halimbawa, bumalik sa ganyang clock state, press nyo lang ulit itong program, then balik kayo dun sa program number 3. So, alas 9, ilalagay natin. So, pindutin natin yung alas 9. Ang alas 9 ay 9 plus 12 hours, bali 21. So, ilalagay lang natin to sa 21. So, alas 9, mabubuhay ulit yung egg turner. Then, press natin itong program para kung kailan siya mamamatay, iseset natin. So, kung alas 9 siya nabuhay, so mamamatay siya ng alas 9 din. Pindutin uli natin itong hours. So, 21 kailangan siya. Ayan. So, after, lagyan natin siya ng minute. So, after 1 minute, so 9:1, mamamatay na uli yung egg turner. Mapapansin nyo, kapag mamamatay yung ilaw, yun o, nandun siya sa baba. Kapag buhay, mabubuhay, nandun sa taas. Kung kailan siya mamamatay, nandun yung sign ng ilaw sa baba, yung egg turner. So, ayan, tapos na tayo sa oras. So, okay na yung program natin. So, yung program number 4, kung gusto nyo dagdagan, pero wala na naman tayo, hanggang program number 3 lang ang gusto natin. So, hanggang 10 programs, ulitin ko, pwede uli siya. Okay, so, i-back na lang uli natin siya sa kanyang clock, o sa time or clock state. Okay, so, ngayon na-set na natin yung oras na kung kailan mamamatay at mabubuhay. So, ngayon naman, iseset natin kung anong araw ba siya mag-a-activate. Dahil yung program na isinet natin, pwede siyang mag-activate ng isang araw lang. Halimbawa, Monday lang or pwedeng Saturday and Sunday. So, pero since gagamitin natin ito sa incubator,
kailangan natin araw-araw na ma-activate yung program na isinet natin. So, mapapansin nyo, yung arrow na yon, yung triangle arrow na yon, nakatapat lang siya sa Thursday. So, yung program natin, halimbawa, ito, no? I-press lang nyo ng once, isang beses yung program, once. So, lalabas yung program na na-set natin. So, kailangan yung lahat ng araw na yon nakatapat sa Monday to Saturday. Ibig sabihin, activated siya, yung program na yan, from Monday to Sunday. Dahil kapag itong program na to, halimbawa, nakatapat lang siya ng ganyan, so ibig sabihin, naka-activate lang siya ng Sunday. Pero mapapansin nyo, kapag pinress ko ulit to, ayun, activated lang siya ng Monday. Pero habang pinapress ko to, magkakaroon siya ng option. Bibigyan kayo ng option. Yan. Yun. So, ibig sabihin, activated siya sa lahat ng araw-araw. So, pwede mo na siyang i-save. Then, yung para mamatay naman, ganun din. I-press nyo lang tong day button hanggang sa tumapat yung araw na yon sa lahat ng araw. Ayan. Okay. So, activated siya araw-araw. So, press nyo lang yung program para to save. So, ganun din yung program number 2. Press nyo lang itong day button para ma-activate siya araw-araw. Ayan. Nakaturo na siya araw-araw. So, activate na natin. Save. So, kung kailan siya mamamatay, ganun din. So, i-activate lang din natin siya. Ayan. Hanggang tumapat ulit lahat yung araw. Ayan. Isipin, araw-araw siya. Then, press lang natin to. At ganun din sa program number 3 natin. So, ito nakatapat lang siya sa Monday. So, kailangan tapat natin siya araw-araw. Monday to, ayan. So, lahat nakatapat na siya. Nakaturo na sa Monday to Sunday. Pwede na nating i-save. Okay. So, yan. So, activated na yung ating ginawang settings, yung oras, from Monday to Sunday. So, ang last na gagawin naman natin is kailangan nakalagay siya sa automatic. Dahil kapag ito nakalagay sa off, no? Ibig sabihin yan, kapag yung program natin nakalagay sa off, ibig sabihin, kapag namatay yung nag-switch off siya or namatay yung egg turner, forever na siyang patay, hindi na siya mabubuhay. Ganun din, kapag nakatapat naman siya sa on position, kapag nabuhay siya, forever na siyang buhay, hindi na siya mamamatay. So, kung sa motor yan, iikot ng ikot yung motor. So, kailangan itatapat natin yung arrow na yon dun sa automatic, since gusto natin na mamamatay at mabubuhay siya dun sa isinet natin na program. So, para gawin yan, kung sakali na nakatapat sa off, pipindutin nyo lang itong on and off position na ito na nasa baba. Yan. Ayun, mapapansin nyo. Yung arrow, lumipat siya sa on. Lilipat siya sa off. Lilipat siya sa off, auto, tapos sa off. Tapos sa auto ulit. Tapos sa on. Ngayon, kailangan nakatapat siya sa auto. So, ayan, okay na siya. So, ganun lang. Napakasimple lang ng pagse-settings ng gantong digital timer. So, ito yung bagay na bagay sa mga tao na ayaw na ng maraming connections. Ang kagandahan nito, kapag halimbawa hindi nyo na ginagamit itong incubator nyo, pwede nyo tanggalin or pwede nyo gamitin sa ibang appliances nyo. No? So, ganito nga pala yung connection nito. Kagaya nung naipakita ko dun sa video na paggawa ng incubator. So, ito yung ating ganito yung egg turner na ginamit ko, no, dun sa incubator. So, ito i-close up natin. Ayan. So, ito yung synchronous motor na egg turner natin na motor. So, meron siyang 2.5 revolution per minute. So, kung may makikita kayo na mas mababa, okay din, ano? Pero ito naman talaga ay pang egg turner. So, meron siyang dalawang wire, yung egg turner natin. Yan, dalawang wire lang siya. Tapos, ito yung ikakabit natin, yung egg turner natin, dito sa ating
power cord. Ito yung power cord natin, ano, yung isasaksak natin. So, yung dalawang line ng power cord natin at saka itong dalawang wire ng ating motor or egg turner, pag kukonekin nyo lang yan, yung dalawang yan. Okay? So, hindi ko na i-connect. So, kayo nang bahala. So, kapag pwede silang magkabaliktad, ano, wala namang problema since kapag AC or alternating current, wala namang polarity yan, walang problema kahit magkabaliktad. So, kailangan balutan nyo lang siya ng mabuti, no? Then, kapag nakapagkabit nyo na sila, no? Yung two wires na yan, itong plug na ito, saka natin isasaksak dito sa ating timer. At itong timer natin, ito naman yung ipa-plug natin doon sa ating wall outlet. Okay? So again, bumili na lang kayo ng adapter na may dalawang paa dahil sa Pilipinas, dito sa atin sa Pilipinas, dalawa lang naman na yung paa or saksakan, wala tayong ganitong pang ground. So, pwede nyo na silang gamitin. Digital. Ito nga palang digital timer na to, ito ay binili ko sa hardware electronic supply. So, kung makakakita kayo nito sa hardware electronic supply, mas maganda. Hindi ko siya sa online binili. Pero kung sa online kayo bibili, itry nyo. At least kung hindi man ganito yung model niya, basta meron siyang ganyang features, so halos pares din naman yung magiging settings niya. Okay? So, ganun lang. At tapos na ang ating settings. Okay mga ka-Chicken Tour, sana nasundan nyo. Kahit medyo mahaba-haba yung video, pero kailangan talaga dahil kailangan na mai-explain natin ng mabuti yung pagsisettings. So, ulitin ko lang, itong timer na to, nabili ko lang ito sa electronic supply or meron din ito sa mga hardware supply. Pwede rin yung i-try sa online pero hindi ko to sa online binili, no? At kung hindi man nga eksakto, at least meron kayong idea kung paano ang mag-set o settings ng ganitong digital timer. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click niyo na rin ang bell button para ma-update kayo kapag may bago akong videos. Pwede nyo ring i-click ang icon ng mag-asawang manok na lalabas dito para mapanood nyo ang iba ko pang mga videos. So hanggang sa susunod mga ka-Chicken Tour, see you in my next videos.